Ito na naman ang inyong Ate Gian na bumabati sa inyong lahat. Tulad ng dati, ating babasahin ang liham ng isa sa ating letter senders na itago na lamang natin sa pangalang Abe. Narito ang liham suliranin ni Abe. Dear Ate Gian, itago na lamang ninyo ako sa pangalang Abe. 28 taong gulang, may asawa at isang anak. Nagkalakas loob akong ibahagi ang bumabagabag sa aking kalooban dahil gulong-gulo na po ako. Ang suliranin ko po kasi walang iba kundi ang aking may bahay na si Trixie. Noong una ay masaya kami pareho ni Trixie. Palibhasa, mahal namin ang isa't isa. Ramdam ko ang kanyang pagmamahal dahil ipinaglaban ako nito sa kanyang pamilya. Iniwan kasi nito ang marangya nitong buhay at sumama sa akin na isa lamang tricycle driver. At higit sa lahat, ako ang pinili nito kaysa kanyang manliligaw na may kaya sa buhay. Dahil doon, ay nagpapasalamat ako ng labis sa kanya at sinusuklian ko naman sa pamamagitan ng pagiging mabuti kong asawa sa kanya at ama sa aming anak. Alam ko na mahirap mag-alaga ng bata kaya madalas ay ako ang gumagawa ng gawaing bahay tulad ng paglalaba at pagluluto na hindi sinasang-ayunan ng aking mga kamag-anak at tinatawag pa akong under Disaya. Kinakantyawan din tuloy ako ng aking mga kaibigan at sinasabing takusa raw ako o takot sa asawa. Ganun pa man, wala akong pakialam sa kanilang sinasabi o iniisip dahil para sa akin, kilala ko ang sarili ko at ginagawa ko ang alam kong makapagbibigay gaan sa aking asawa. Subalit nitong mga nakaraang linggo ay mayroon akong napansing kakaiba na ikinikilos ng aking asawa. Dati itong tahimik at masayahin, subalit nitong mga nakaraang linggo ay nagiging talakera na ito. Madalas pa akong ikumpara sa aming kapitbahay na nakakatanggap daw ng buwan-buwan mula sa kanyang asawa. Ako naman, ipinapaalala ko sa kanya na kung hindi man siya nakakatanggap ng pera buwan-buwan, ay gabi-gabi naman itong nakakatanggap ng pera mula sa akin. Noong una ay hindi ko to pinansin. Subalit nitong mga nakaraang araw ay napapansin kong hindi na pangkaraniwan ang ikinikilos o sinasabi o mga pangangatwiran ng aking asawa. Isang gabi na umuwi ako ng bahay ay sinalubong ako ng talak ng aking asawa. Lintik na buhay to! Nakakasawa na! Ang minsang pasigaw na sinabi sa akin. Binaliwala ko yon dahil inisip ko na baka pagod lamang siya sa pag-aalaga ng aming anak. Kaya't sa halip na patulan ko ay tinanong ko na lamang kung ano ang kanyang gustong kainin sa hapunan. Subalit sa halip na sagutin ako ng maayos ay, "At anong palagay mo sa akin? Batang munti na pwede mong utu-utuin? Lintik na buhay to!" Padabog nitong sabi at saka ako tinalikuran. Ganun pa man, ay lumabas pa rin ako ng bahay para bumili ng paborito nitong ulam. Pagdating ko sa bahay, ay nadatnan ko ang aking anak na iyak ng iyak samantalang siya ay nanonood lamang ng TV. Pinadidi ko lamang ang bata kaya ito tumahan. Muli
hindi ko yun binigyang pansin. Subalit kinabukasan ay nagulat ako nang mapagbuksan ko ang aking hipag na babae, bunsong kapatid ng asawa ko, at sinabing, "Nagulat ka, no?" Napabuntong hininga muna ito at saka sinabing, "Sige na, mamasada ka na. Ako na ang bahala sa pamangkin ko." Nagtaka ako dahil una, bigla-bigla ang pagdating na yon ng aking hipag, at ang sinabi nito na siya na raw ang bahala sa kanyang pamangkin, gayong naroon naman sa bahay ang aking asawa. Ganun pa man, sinarili ko ang pagtatakang yon dahil inisip ko na lamang na makakabuti na naroon ang aking hipag para makapagpahinga naman ang aking asawa. Kinabukasan, habang minamaniobra ko ang aking tricycle, ay nagulat ako nang sinabi ng aking kapitbahay, ina ng aming kapitbahay na lalaki, at sinabing, "Mabuti naman at pinapunta mo dito sa bahay ninyo ang hipag mo. Eh kung hindi, nako, maghapon na namang iiyak ang anak mo." Natigilan ako. At dahil doon, hindi ako kaagad nakapagsalita. Tinanong ako lalo kung ikinagulat. At sinabing, "Ito, abe, wag mo sanang mamasamahin. Pero, tatanong ko lang kung may lahi bang siraulo ang asawa mo." Kamuntik kong masapak si Aling Guada na aming kapitbahay. Mabuti na lamang at napigilan ko ang aking sarili. "Hindi kita masisisi kung magagalit ka sa akin," sabi nito. Nakita marahil nito ang ekspresyon ng aking mukha na galit na galit. "Ang sa akin lang ay pagmamalasakit. Alam mo bang hindi lamang ako ang nakakapansin sa asawa mo, kundi bagig ang mga apo ko ay nasasabing nasisiraan na raw ng bait ang asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, mabuti siguro na pumunta kayo sa isang psychiatrist." Ang mahaba nitong salaysay. Agad akong umuwi para tanungin sa hipag ko ang biglaang pagpunta nito sa bahay. At dooy ipinagtapat nito sa akin na mag-iisang buwan na palang napapansin ng biyanan kong babae ang ikinikilos nito. Hindi lamang pala ako ang inaaway ng asawa ko, kundi maging ang mami nito at mga kapatid. Hindi ako makapaniwala, subalit nagduda na rin ako dahil nga sa kakaibang ikinikilos nito. Naisip ko tuloy ang katwiran nito na mabuti raw ang aming kapitbahay na nakakatanggap buwan-buwan ng pera, isamantalang siya ay nakakatanggap mula sa akin ng pera gabi-gabi. Nawawala sa sarili nitong wisyo, ang sabi ng aking kapitbahay. "Ate Gian, mabait po dati ang aking asawa. Masayahin po siya. Malayong malayo po sa naobserbahan kong pag-uugali niya ngayon. At ito po ang bumabagabag sa akin. Nasisiraan na nga ba ng bait ang aking asawa? Ano po ang dapat kong gawin? Gumagalang, Abe." "Abe, nagpapasalamat ako sa tiwala mo na ibahagi ang iyong suliranin. At siya nga pala, hanga pala ako sa iyo dahil bihira sa mga lalaki ang gumagawa pa ng mga gawaing bahay. Tulad mo na may trabaho ka na nga at nakakapagod ang hanap buhay na pamamasada ng tricycle, pero nagagawa mo pa rin gumawa ng trabahong bahay, lalo na ang paglalaba at pagluluto. Mabuti yan
Kaya lang, isipin mo rin sana ang iyong sarili na baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Okay lang sana ang gumawa ng gawaing bahay kung ang asawa mo ang nagtatrabaho at ikaw naman ang taong bahay. Dapat lang na magtrabaho ka. Pero sa kaso mo ay mag-alaga na nga lang ng iisang anak, si Trixie, pero ikaw pa rin ang naglalaba at nagluluto. Maganda yan, pero tulad ng sinabi ko, alagaan mo rin ang iyong sarili. Mahalin mo ang sarili mo dahil bago mo pa mahalin ang ibang tao, kailangang mahalin mo muna ang sarili mo. At ang masasabi ko ukol naman sa yung problema sa yung asawa ay kausapin mo siya ng masinsinan. Alamin mo o tanungin mo sa kanya kung ano ba ang bumabagabag sa kanya. Dahil sa palagay ko ay may pinagdaraanan ang iyong asawa. Kausapin mo siya ng masinsinan. At bahagi sa pag-uusap ninyong dalawa ay kumbinsihin mo siya na sumangguni sa isang psychologist. Hindi ko sinasabi na ang sumasangguni sa psychologist ay sira ulo na. Hindi. Hindi ibig sabihin na pag ang isang tao ay sumangguni sa isang psychologist ay sira na ang ulo nito. Bagkus, malaki ang maitutulong ng isang psychologist sa kaso mo at ng iyong asawa. Dahil ang psychologist ay tutulong sa iyong asawa sa mga bagay-bagay. Meron itong paraan para matulungan ang iyong asawa. Tutulungan ng isang psychologist na sabihin sa iyong asawa na ipaunawa nito at pag-aralang pamahalaan ang sarili nitong kaisipan, damdamin at kilos. May paraan ang psychologist para matugunan ang problema sa kaisipan ng iyong asawa dahil sa palagay ko ay nadidepress ang iyong asawa. May kaibahan ang kalumbayan o ang kalungkutan sa depression. Ang kalumbayan ay nararanasan ng lahat. Ganon din ang depression, kaya lang medyo malalim na kalungkutan ang depression at ito'y nangangailangan na ng tulong ng isang dalubhasa sa kaisipan tulad ng psychiatrist o kaya sa psychologist. Sa kaso ng asawa mo, ang kailangan niya muna ay isang psychologist na kung saan ay matutulungan ng isang psychologist ang asawa mo na malaman ang nilalaman ng kalooban ng iyong asawa, ang bumabagabag sa kanya. Matutulungan ng isang psychologist ang asawa mo na mailabas kung anuman ang bumabagabag sa kanya. Sana huwag masamahin ng iyong asawa ang pagsangguni mo sa isang psychologist. At higit sa lahat, makakatulong sa inyo at sa iyong asawa kung magbabasa din kayo ng Biblia. Alam mo ba na sa Psalms 119, ang sabi doon ay, ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat ng suliranin. Abe, kung magbabasa ka ng Biblia, ay makakagaan ito ng iyong suliranin. Matuto tayong ipagkatiwala ang mga bagay-bagay sa ating Diyos na buhay sapagkat siya ang higit na nakakatulong at nakakaalam sa ating mga suliranin. Bueno, muli akong nagpapaalam at sana'y nakatulong ang muntikong kuro-kuro sa iyo sa bumabagabag sa iyong kaisipan. Muli nagpapaalam ang inyong si Ate Gian.